Half day in my life ng isang poging ama. Ihi! Hindi natin kayang yung a day in my life. Masyadong mahaba yun. Kaya half day lang tayo mga paps. Pagtanong ko nga kay misis ko anong gustong ulam ay abay, manok daw agad. Ay sabi ko, tara, laban ako dyan. Pero bago yan, magbag muna tayo ng ating mga alaga. Yon, welcome ulit kayo dito sa aking backyard mga paps. Nitong mga nakaraan kasi hindi na ako masyado nag-upload o nag-vlog dito sa backyard ko kasi nga konti na yung mga alaga ko. So pang sarili na lang talaga yung mga alaga ko. Pero kung may bibili naman ay bahala kayo sa buhay nyo. So mainly mga paps, ang purpose natin is for meat. Maliban na lang dito sa ating mga bantams kasi nakukyutan lang ako na meron tayong alagang ganyan. So meron na naman tayong ulam mga paps. Limit na rin yung breeding natin kaya pang ulam na yung mga itlog na katulad niyan sa galing dito sa free-range. So ito naman yung mga naka-breeding pen. So ito talaga purpose dito is magbe-breed tayo. Nang for meat din yung magiging sisiw nila mga paps. So makikita nyo dyan mga crossbreed yan. Yan na yung resulta ng mga crossbreeding natin ng mga nakaraan. At ngayon sila naman yung i-breeding natin, di ba? Ganun lang ang buhay ng pag-aalaga ng mga manok mga paps. Pero lagi natin tandaan mga paps na wag tayo magbe-breed o magpaparami ng ating mga manok kung di naman natin kayang suportahan sa patuka. Dahil ang mga patuka ngayon ay sobra-sobrang magmahal. Tayo naman ang nasasaktan. Tansyahin lang natin yung kaya nating i-manage at kaya natin mabigyan ng pagkain kasi kawawa rin naman sila kung hahati-hatiin natin yung mga pagkain nila mga paps. Ito naman yung ating mga kuneho. Sa mga matatagal na nakasubaybay sa akin mga paps, alam nyo na nag-aalaga talaga ako ng kuneho mga paps. Pero tumigil tayo. At yan tatlong yan is bago nating panimula. So ang pagkain natin yan ngayon sa hapon is may malunggay at kung ano-anong dahon. Sa hapon, only grass kahit ano. Basta bubusog sila. Pero ako hindi na ako masyado nag-aanli. Kasi kaya ko naman ang tantyahin yung kaya nilang maubos. Kasi pag di nila na maubos yan, matatapak-tapakan lang nila yan. Kasi hindi pa natin masyado naayos yung kulungan nila mga paps. Mas tipid tong alagaan mga paps kumpara sa manok. Kasi ito, kahit konting feeds lang, ay mabubuhay ito mga paps. Basta sagana sa damo. Kailangan mo lang is masipag ka magkumpay o manguha ng mga pagkain nila. Yan, katulad niyan, dahon ng mulberry at malunggay yung binigay ko sa kanila. Sa umaga naman ay konting feeds lang, konting-konti lang. At pagkatapos niyan ay nagsalang na tayo ng mainit na tubig para masimulan na natin yung request ni Mrs. na manok. So ginataan ang gusto ko. Kaya ngayon maghahanap tayo ng nyog dito sa may laduan natin. Napakaraming biyaya sa ating paligid. Ang kailangan mo lang is gumala-gala ka, lumingon-lingon ka, may makikita ka dyang biyaya, pops. Sure ball. Yan lang yung bahay namin mga dyan mga paps. Di naman tayo lalayo masyado. At naroon na nga paps, nakakuha tayo ng 2 biyaya dito sa may bulas. Yan, okay na yan. So solve na yung ating manok dyan mga paps. Ayun lang naman yung bahay namin mga paps, yung may pulang bubong na yan. Yan, tapos nadaanan ko dito yung kambingan ni Kuya Riel. Yan, oh. Guganda ng kambing nyo. Malalaki na yung mga baby. Yan. Meh! As meron pa dito mga paps. So, uwi na tayo mga paps para maluto na natin yung request ni Mrs. na upgraded yung manok na ginagamitin na ng mga paps. So, yan. 2 buo agad para masarap. So, mapapansin nyo dyan sa paligid ko, hindi naman halatang mahilig kami sa ginataan, no? Pero hindi, kasi kumukuha rin talaga ako ng nyog, pambahog naman doon sa mga manok natin para makatipid-tipid. So, yan. Basagin na natin ang ulo ninyo dyan. Bakin na natin yung nyog. Isa sa magandang alaala natin mga paps nung kabataan is yung pag nagbibiyak ng nyog tapos may ganto, may tubo. Magtatago pa ako niyan dati kasi ang sarap talaga niyan mga paps eh. Ngayon may anak na tayo. So may kahati na tayo. Buti na lang tulog yung isa kaya nakatikim na naman tayo ng tubo mga paps. After natin biyakin, ito, magta-transform na yung ating kayudan. Optimum Pride. Yan, instant kayo ran mga paps. Tapos yan din yung upuan ko pa naglalaba dun sa banyo. Lagyan natin ng background. Araw-araw sipag lang, kayod lang, kayod lang. Sobrang matrabaho ang ulam na to mga paps. Pero sulit to kasi napakasarap nito pag nakaluto na tayo mga paps. Dito naman tayo sa pigaan portion mga paps. Huwag kayong mag-alala kasi may lasa na yan dahil kinamay-kamay na natin. Pagkatapos natin yan ay saktong uminit naman na yung ating babalne doon sa ating manok. So para matanggal natin yung balahibo mga paps. Yan. So hindi masyadong sa camera pero malaki yung manok natin ay mga paps, mahaba siya. Yan. Hindi ko napapakita syempre yung pagkatay kasi bawal yan dito sa ating platform. Pak! Oh. Yari na agad, karni na agad.
Lintian na yan, naglaro pang nagluluto. Mga paps, kita nyo naman, pawis-pawisan. Ganyan kaproseso yung ating nilulutong ulam. Tapos sasaglitan lang ng pamaulo ka. Naroon, tanlad. Sobrang bango niyan mga paps. Ayan, kumukulo-kulo na. Hindi ko na pinakita yung step by step natin ng pagluluto. Baka husgahan nyo pa kung ano yung kaya gayahin nyo eh. Ito na at luto ng mga paps oh. Oh. Pinalapot-lapot ko lang yung lipotok sarap. So ano pa man mga paps, karain na ng mga paps. Yan na yung si Mrs. Sobrang pagod, hindi na nakakapagbihis no. Yun no. Pag ganyang nagkamay si Mrs. alam mo na masarap ang ulam mga paps. Isang time lapse lang tayo para hindi na makita yung malalaking subo. Sarap. Sing sarap ko. Ana, sarap. Ate, masarap ate. Manok yan ang kapitbahay. Susundok. Ate, pang ilan mo na yan?